Hi, Manong G! Hi, Manong G! Hi, Manong G! Hi, Uy, Manong G! lagi talaga kayong nasa oras Siyempre naman, Manong G. Ayaw namin maiwanan lalo nang sinabi mo, pupunta tayo sa museum. Sobrang excited na kami ni Simon. Tara na, guys! Hep, 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 hep! Oo nga pala, teka muna. Bago kasi kayo makapasok, may kailangan muna kayong saguting tanong. Ano po yun, Manong G? Simon, malusog ka ba? Ako po? Oo, ikaw. Well, okay naman po ako kumain. Kaya lang, lagi po akong puyat dahil sa online games. Ikaw, Kyra. Okay naman po yung timbang ko at magana po ako kumain. Kaso, medyo tinatamad po ako mag-ehersisyo. Kayo naman, Mikey at Mario. Ako po kakatapos ko lang ng blood test. Kasama sa trabaho ko at okay naman po ang resulta. Ako naman, Manong G, nag-e-exercise ako with friends. So, feeling ko naman healthy ako. Kayo naman dyan. Ano ang naiisip nyo kapag naririnig nyo ang salitang malusog? Malusog ang isang tao kapag lagi siyang nag-exercise. Ang kahulugan ng pagiging malusog ay una, may kaaya-ayang kapaligiran, pangalawa, may magandang pangangatawan, at pangatlo o higit sa lahat, ay may matatag na pag-iisip. Ang definisyon ng pagiging malusog ay ang pagkakaroon ng mataas at malakas na resistensya sa pangangatawan dulot ng pag-eehersisyo araw-araw at pagkain ng mga masustansyang pagkain. Para po sa akin, ang ibig sabihin ng pagiging malusog ay yung hindi nagkakasakit or yung malakas ang pangangatawan. Ganun po. What it means to be healthy is that you're capable of resisting diseases, viruses, and etc. You are physically fit, mentally healthy, and able to get through a day without worrying a thing about your well-being. Para sa akin, ang pagiging malusog ay may malakas na pangangatawan, hindi sakitin, at may malakas na resistensya. Sabi ko na nga ba akala nyo, kapag sinabing malusog, tungkol lang sa katawan nyo. Hindi po tungkol sa katawan yung malusog? Yan ang dahilan kung bakit dinala ko kayo dito sa Ginhawa Museum. Dito nyo makikita na ang kalusugan ay kaginhawaan at ang kalusugan na pisikal ay isa lamang sa 10 aspeto ng ginhawa. Oo nga no, nakakabit syempre ang kalusugan ng katawan natin sa kalagayan ng iba pang aspeto natin bilang tao. Oo nga, Mario, no? Kasi kung physical health lang ang layunin natin pag merong tamang diet, ehersisyo, at tulog, perpekto na buhay natin. Kaso, hindi lang yun ang gusto natin magawa sa buhay. Gusto ko pang malaman kung ano pang ibig sabihin ng malusog o maginhawa. Ako rin kasi pakiramdam ko, ang dami kong kailangan gawin bago sumaya. So, kasama ba yun sa ginhawa? Ngayong natanong nyo na ang mga tamang tanong at handa na kayong sagutin ito, pwede na tayong pumasok sa Ginhawa Museum. Handa na ba kayo? Tara! Wow! Ang cool naman dito! Uy, para tayong nasa video games Oo nga, no? Buksan na ba natin yung mga pinto? Oops, teka muna. Kailangan natin ng ekspertong gabay para mabuksan natin lahat ng pinto. Andito na yun siya maya-maya. Hey guys! Kuya Allen! Hi, Kuya Allen! Napakasaya makita kayo rito sa Ginhawa Museum. Kayo ang unang bisita rito. Ikot na tayo? Wow, mag-workout ata tayo. Itong aspeto ng ginhawa ay ang pisikal. Kalusugan siya hindi lang para sa ngayon, pero sa kinabukasan para maiwasan ang mga posibleng sakit sa pagtanda. Yung pinag-usapan natin bago tayo makapasok sa Ginhawa Museum? Oo. Kailangang alagaan ang pisikal na kalusugan natin sa tamang pagkain at ehersisyo. Pero, bakit po may kama? Kayo talaga mga teenagers. Akala nyo hindi kasama ang tamang tulog sa pisikal na kaginhawaan. Napaka-importante ng tulog sa level ng stress natin at sa ating concentration. Mga 7 hanggang 8 oras dapat tayo natutulog. Hoy Simon, tandaan mo yan
Dapat may sapat kang tulog, hindi yung magsa-cellphone ka lang buong gabi. Oo na, gusto mo dito pa ako matulog eh. Ano ba, Simon? Ang dami pa natin pintong papasukin, no? Sige ka, mayon ka rito. Hindi kompleto ang bisita mo dito sa Ginhawa Museum. Guys, may emotional door din. Tama yan, Mikey. Makikita nyo rito sa Ginhawa Museum na pwede tayong magpalipat-lipat ng kwarto. At dahil yan sa aspeto ng mga ginhawa na pinapakita ng mga pinto ay konektado sa isa't isa para buo ang ating kaginhawaan. Tama ka dyan, Manong G. Kaya dito sa emotional door, dapat alam mo mga iniisip mo at nararamdaman mo. Para maayos ang kwartong ito, hindi tayo dapat masapawan na sobrang emosyon. Lalo-lalo na yung mga negatibong emosyon. Tama ka dyan, Mario. Oh, ano namang pinto po ito? Sige, Kyra. Puntahan natin. Nakakatuwa naman to. Alam nyo ba na ang universe ay 13.6 billion years old na? Sabi din dito, kaya kainin ng mga black hole ang mga planeta. Yan ang ibig sabihin ng intelektual na aspeto ng kaginhawaan. Kailangan mong palawakin ang mga kaalaman mo. Ang sarap talaga, no? Pag satisfy ang curiosity. Kaya naman, learning is really part of ginhawa. Tama, Mikey. Di ba ang saya pagkasama ka sa isang grupong natututo ng sabay-sabay? At kayo ring mga nanonood at natututo kasama namin. Uy, ano yun? May bagong pintong bumukas. Tara. Dumaan tayo sa pinto ng social. Bahagi ng ating kaginhawaan ang relasyon natin sa iba, sa pamilya, kaibigan at komunidad. Natural sa tao na makipag-ugnayan sa isa't isa. Tama, hindi kaya ng tao mag-isa. Tama, Kyra. Mahalaga sa kaginhawaan natin ang mga relasyon natin sa iba't ibang tao, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Ano kaya to? Mario, yan naman ay ang spiritual door. Para sa aspeto ng ating kaginhawaan, itong pananalig, layunin sa buhay at kahulugan. Gusto ko tong pintong to. Lalo-lalo na pag maraming hamon sa araw-araw. Kung naisip ko na may nakikinig sa akin, nagkakaroon ako ng pag-asa. Kasama din dyan kung may layunin ka. Pwedeng gusto mong makatulong sa edukasyon o sa pagprotekta ng kalikasan o kahit ano pang nagbibigay saysay sa buhay mo. Speaking of nature, di ba dapat maayos ang kapaligiran para sa kaginhawaan natin? Tama yung sinabi ni Simon. Kasi kung marumi at magulo at sira na ang kapaligiran, paano na ang life support system natin na nakakaapekto sa physical and emotional life natin? Kaya dito yan. Oh, pag nature ang inspiration, ang sarap talaga gumawa ng art tulad ng paintings. Pati pagsayaw at pagkanta. Nung nag-cheer dance kami sa Japan ng mga kagrupo ko, sobrang saya ko kasi ginagawa ko yung gusto ko at kasama mga kaibigan ko. Yan, Kyra, ibang aspeto naman ng ginhawa. Culture. Gustong-gusto ko talaga manood ng mga concerts. Kaso pag nawala yon, pakiramdam ko kulang na. Maraming mga ritual sa buhay nating mahalaga. Kahit nga yung pagpasa ng mga pamana mula sa mga ninuno natin, ritual yun at parte talaga ng kaginhawaan. So, napasok na ba natin lahat ng mga pinto sa Ginhawa Museum? Hindi pa, Mikey. May hula ba kayo sa mga natitirang pinto? Sa tingin ko, trabaho o propesyon. Kasi kailangan, may kakayahan tayong tulungan ang sarili natin
at iba pang tao. Lalo na kung may mga responsibilidad tayo. Ay, tama ka dyan, Mario. Trabaho ay napakahalagang konsepto na pasok sa pinansyal na aspeto ng kaginhawaan. Kasi kailangan natin kumita para suportahan ang sarili at ang pamilya natin. Ang huling pinto ay human rights. Ito ang lagi niyong nadidinig na pinaglalaban ng mga tao kasi parte talaga siya ng kaginhawaan. Ano po yung human rights? Yan, Simon, yung karapatan natin bilang tao. Tulad ng malayang paghayag, makapag-aral, at makapagtrabaho. Ayan po yung nakikita ko sa mga balita na pinaglalaban ng mga tao. At hindi lang yan dito sa atin ha. Lahat ng karapatang pangtao ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Balik na tayo sa gitna para makita natin lahat ng pinto sa Ginhawa Museum. Physical, emotional, intellectual, social, spiritual, nature, cultural, financial at work, human rights. O, ngayong nakita at nabuksan nyo na lahat ng 10 pinto ng Ginhawa Museum, anong masasabi nyo? Na pag sinabi pong healthy, marami pa pong ibig sabihin. Hindi lang po yung pagkain. Pero alam mo, naisip ko rin, di ba sobrang swerte mo naman kung okay ka sa lahat ng pinto na to? Yan ang gusto natin, Mario. Pero, iba-iba naman talaga ang kalagayan ng iba't ibang aspeto ng ginawa ng bawat tao. Alam nyo, iba-iba rin. Depende sa panahon ng buhay mo. Tama, Manong G. Ang mahalaga, alam mo yung mga aspeto para alam mo kung merong kulang o kailang ibalanse. Totoo po yan. Kasi ngayon na nakita na namin lahat ng pinto, hindi ko na alam kung ano ang ginhawa pag wala ang mga aspeto na yan. Ang dami kong natutunan kung ano nga ba ang kalusugan. Higit sa lahat, ang dami kong natutunan sa sarili ko. Ako rin, Simon. Totoo yan, Simon at Kyra. Itong mga learning adventures natin ay tungkol sa mundo at higit sa lahat tungkol sa mga sarili natin. Kaya special talaga ang mga adventures dito. Gustong-gusto ko talaga yung mga adventures natin. Lagi tayo may nalalaman sa atin at sa mundo. Maraming salamat, Manong Gia, sa pagsama sa amin. At maraming salamat din po Kuya Allen sa pag-ikot sa amin. Walang anuman yun. Palagi niyong tatandaan na ang mga pintong ito ay nariyan kung kailangan nyo. Lalo na kung stress kayo, pwede nyong balikan yung mga natutunan nyo rito. At ibahagi nyo rin sa mga kakilala nyo ha, sa mga kaibigan at pamilya, para sila rin malusog at maginhawa ang pag-iisip. O kailangan ko nang mauna ha. Enjoy nyo yung huling parte ng tour. Bye! Bye, Kuya Allen!